internal resistance. So ang internal resistance ay isa sa basehan natin kung good o bad ang battery natin. .014 5 watt 5 ohms. Load natin to. .997. At ang resistor na ginamit natin ay 5 ohms. 28 milliohms. Testerin nga natin yung resistor natin kung ilan. Sakto 5 ohms. RC3563. 8.2 milliohms. Ang layo pag yung resistor ang ginamit natin 5 ohms 1 watt. Ito naman ang subukan natin. Kuha tayo ng ibang battery. 2.2. Low ba tawag to? Ito. 3.091. Load na natin ng 5 watt 1 ohms. Ang bilis ng pagbaba oh. At 2.950. Ang init. Nagkong sa kamay. Ang gamit natin resistor ay 1 ohms. 47 milliohms. Okay, siguraduhin natin itong 1 ohms to. Ang init oh. Hindi maganda tong test na to. Resistance. Nagbabago resistance niya kasi nga uminit siya oh. Pero 1 ohms talaga to. Nung huling tinest ko to 0.8. Check natin ang ating ay mukhababa na siya, lumalamig. 12.2 milliohms sa ating internal resistance meter. Ang layo. Nung unang nag-setup ako ng solar off-grid setup ko, way back in 2015, ang isa sa mga unang binili kong device, itong battery analyzer. So, pang-check siya ng battery kung good pa o hindi. Ang problema dito, 30 Ah lang ang minimum na matetest niya. So, hindi natin pwedeng gamitin sa maliliit na battery. Tsaka pang lead acid to. Mapapansin natin dyan, meron siyang reading na internal resistance. So, ang internal resistance ay isa sa basehan natin kung good o bad ang battery natin. So, mas mababang internal resistance, mas maganda. Pero, depende yan sa battery. Iba-ibang klaseng battery, iba-ibang internal resistance na value. Kahit parehas nga na battery, merong konting pagkakaiba dahil sa chemistry ng battery yan. Pero isa tong indikasyon na good pa ang battery natin. Sa paggamit ng resistor, ganito ang ginamit nating formula. Ang internal resistance ay equal sa B1 minus B2 divided by B1 divided by resistor times 1,000. So, yung B1 natin, yun yung walang load. Yung B2 natin, yun yung with load na. Yung resistor natin na. Value yun yung R. So, sa example natin ngayon, ang na-reading natin sa 32650, 3.014 volt yan. Minus 2.997 volt. Ang equivalent niyan, 0.017 volt. Tapos yung 2.99 volt, yung B2 natin, minus 5 ohms. Ito ay resistance. Makakuha tayo ng 0.5994 ampere yan. So, pag dinivide natin yung 0.17 divided by 0.5994, makakuha tayo ng 0.028362 ohms na to. Ohms. Kaya natin yung multiply ng 1,000 kasi kapag usapang internal resistance, milliohms ang value natin. Kaya pag times 1,000 mo siya, makakuha tayo ng 28.362 milliohms. So, pwede natin itong gawing mano-mano kasi nga, nagtetest ako, nainis ako maglista pa ng maglista. Kaya gumawa ko ng formula calculator. Ito lang ang ginamit ko. Itong formula na to. Pwede nyo gawing manual o kaya ililink ko yung Google Sheet na ginawa ko na calculator.
I-input nyo lang dun yung without load na voltage, with load na voltage, saka yung resistance na gamit nyo. Yan tatlong yan lang. At ibibigay na sa atin yung internal resistance. So, milliohms ang usapan dito. So, ang milliohms ay 1 ohms. Ang equivalent niya ay 1,000 ohms. So, kung makaka-reading tayo ng 20 milliohms, meron tayong 0.02 ohms. O kaya, may makikita lang tayo minsan 0.300 milliohms. Ang equivalent nun ay 0.0003 ohms. O kaya, 300 microohms. Ngayon, para naman sa power ng resistor dito sa 1 ohms 5 watts ay napasok ako. Pero matagal na rin ako nag-test gamit tong mga 20 watt 5 ohms. Ito 20 watt 1 ohms. So mas malaki. So ito dito na init kahit yung 1 ohms. Ganito naman ang pagpili ng wattage. So hindi pwedeng basta resistor lang. Kailangan mababa ang resistance tapos mataas ang wattage. So yung wattage, ganito ang pagpili. Gagamitin natin ang formula na power equals B squared divided by resistance. So, ang B squared natin, kunyari, magtetest tayo ng 12 volt. I-compute nyo na sa mataas na voltahe. Sa pinakamataas na, sa sample natin dito, 14 volt squared. Tapos 20 ohm resistance or resistor o 20 ohms. 196 divided by 20. Meron tayong makukuhang 9.8 watt. So, at least 10 watt na resistor, pwede yan. So, sa 32650 naman, 3.65 squared. So, yan yung pinakamataas na voltahe ng 32650 natin. 5 ohms. Makakuha tayo ng 2.66 watts. Kaya dito sa 5 ohms, 5 watt, hindi ako napasok. Pero nung ginamitan ko ng 5 ohm, 1 watt, napasok ako. Kasi kung kukumpute natin yan, kung gagawin natin tong 1, 13.3 divide 1, 13 watts yan. Kaya nakakapasok yung 5 watt, 1 ohms. Okay, go. So ganun ang pagpili ng wattage. So ilang araw o linggo na ako nagtetest gamit ng resistor pero hindi ako makakuha ng solid na value o resulta. Mas maganda pa rin gumamit ng resistance meter talaga. Ito yung nasa mga 1,000 plus lang. So mas maganda kung magagawa kayo ng battery pack, lalo yung mga used cell, mas maganda meron ito. Kapares nitong nakaraan, bumili ako ng 120 na LiPo 4. Ang una kong chinek, yung internal resistance niya kasi within 3 days o 4 days lang kailangan ma-receive na yung unit. So wala na tayong pagkakataon solid. Pwede natin siya gawing basehan. Pero isa lang yun sa basehan na mas maganda meron tayong capacity meter o capacity tester pa rin. Nga pala, speaking of capacity tester, yung Lito Kala ko, yung pang 18650 ko, meron niyang internal resistance. Yan yung MR naman nakalagay dito sa baba niya. Ang problema dito, paiba-iba na siya ng reading kaya hindi rin natin siya maasahan. Tapos dito naman sa isa kong bagong capacity meter, tong DL24 150 watt na battery capacity meter, meron din siyang internal resistance reading 86 milliohms, 87 milliohms, 86 milliohms. Kakatest ko lang nito. Habang nagka-capacity test yan, kuha na natin ng internal resistance. 2 milliohms. Dito sa kanya, ilan? 91 milliohms. Malayo. 91 milliohms. Dito sa resistance meter natin, 2 milliohms. Underload. Okay. So, depende naman yan. Itong RC35 na to kasi, ibang klase ang pagtetest niya. Yung ginagawa natin sa resistor ay internal resistance, DC internal resistance. Ito, kinuha niya ang AC impedance ng battery. Iba yung klase ng pagtetest niya. Kung papansin natin, kada probe, dalawang wire. Kasi nagbabaton to ng 1 kHz frequency. Nga pala, dumating yan, kasama pa ang isang test probe. Binili ko yung model na kabilaan ng test probe. Meron din siyang dalawang test probe dito o dalawang panundot sa kada probe niya. So 4 wire din siya. Walang perfect na meter, no? So tong tester na to, nakikita ko sa kanya, nagkakaroon siya ng pagkakaiba sa reading pero konting-konti lang. Depende sa state of charge. So kung full discharge ang battery, tapos kukunin natin ang full charge, may konting pagkakaiba lang sa meter na to. So kaya mas katiwa-tiwala siya. Tapos syempre yung isa, tong capacity tester na to o battery analyzer, binili ko to
noon pa sa AliExpress. Mga 2,500 bili ko dito. Ang problema nga dito, 30Ah patas lang siya, tsaka pang lead acid lang. Wala pang gaanong online shopping dito sa atin. Pero ngayon, meron akong nakitang Lancol Micro. 12 volt pa rin tester siya, pero pwede na siya sa lithium. Yun nga lang, pang 12 volt pa rin siya. So, kapares ng gamit pa rin to, pang sasakyan, pang e-bike. So, yung mga e-bike, kagaya ng tinest natin na to, pang e-bike yan, mahuli natin yung battery na sira. Pero kung gagamit kayo ng bagong model na kapares nito, Lancol, ay 12 volt pa lang din siya. Kung may e-bike ang 48 volt, hindi pa rin uubra yan. So, mas magiging optimal pa rin yung gantong tester, tong RC3563. Kasi ang voltage range nito ay 0 to 100 volts DC. Ngayon ang tanong, ilan dapat ang resistance na marireading natin sa battery natin? So, depende po yan sa battery type. Ang pinakamagandang resource na mapupuntahan natin ay yung datasheet ng battery natin. Kung sa online nyo binili yan, tanungin nyo yung seller para sa datasheet. Kung wala talaga, isearch nyo na lang sa internet kung makakita kayo ng datasheet o kung kapares ng klase ng battery. So, marami naman sa Google. Tapos, kapag nag-series tayo ng battery, ang internal resistance na marireading natin, total ng internal resistance ng kada cell. So R1 plus R2 plus R3 plus R4. Yun yung resistance equivalent. Kapares lang din sa resistor. Tapos sa parallel naman, mas medyo komplikado. 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3 plus 1 over R4. So, mahalaga to kapag magagawa tayo ng battery pack. So, mas maganda kung magpaparallel tayo, ang kabuuan ng kada pack o kada cell na nakaparallel magkakalapit. So, pwede natin itong gawing basehan.